Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Isang magandang umaga na naman po muli sa bawat isa. This is Joyce and welcome to day 11 of our 21-day prayer and fasting. Nawa po ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Nawa po yung may mga sakit sa atin, may mga ubot-sipon ay gumaling. Amen. Gumaling na dahil ako ay parang nagsisimula pa lang. Pero Jesus name, amen, hindi na yan matutuloy. So, minsan pa po, nagpapasalamat po ako personally sa bawat isa na nagbigay at nag-pledge para po sa ating Nanay Winnie yesterday. Nakakatuwa pong isipin na meron po tayong pamilya, JTG family na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Salamat po sa pagkakaisa ng bawat isa at sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? So today's devotion, it talks about holiness. Most of the time or almost always, we ask God to reveal Himself. Amen? Lagi nating sinasabi sa Panginoon na, Lord, nawa makita kita dito sa sitwasyong ito. Lord, nawa makita kita, marinig kita, Panginoon. Gusto kong makita kita kung ano yung ginagawa mo, ano yung pagkilos mo sa church namin, ano yung pagkilos mo sa buhay ko, Panginoon. And we always tell God na, Lord, gusto kong makita kita. And naalala ko na share ng ating Pastor Ralph last Sunday na isang beses ipinanalangin niya sa Panginoon na, Lord, sana makita kita. As in talaga yung literal na makita kita. But that didn't happen. But yeah, most of the time, we ask God to reveal Himself sa sitwasyon ng buhay natin. Pero, dito sa devotion natin, nagkaroon ako ng ibang perspective dito sa verse na to. Yung verse na yun ay matatagpuan sa 2 Corinthians. Kanina ko pa po sinasabi na matatagpuan siya sa 2 Corinthians. Pero, yan. Ang sabi doon, without holiness, we cannot see God. Hindi natin makikita ang Panginoon without holiness. And dati, lagi ko lang iniisip na, oo, kasi kung walang kabanalan, hindi ka mapupunta sa langit. At hindi mo makikita ang Panginoon literally. But today, God impressed me na in every situation, it is very impossible for us to see God if we are unholy. Bakit, Ate Joyce? Kapag unholy ba ang isang tao, nawawala ang Panginoon o hindi siya nagpapakita o ayaw niyang magpakita? No. Sabi nga doon sa devotion natin, 'di ba? If we are unholy, our vision are clouded. Natatakpan yung pagtingin natin ng mga kasalanan, ng iba't ibang mga emosyon na hindi galing sa Panginoon, ng mga kasinungalingan na galing sa kaaway, yung vision natin na dapat nakikita natin ng Panginoon. So if we are unholy, our vision is clouded. We cannot see God. Hindi natin makita yung pagkilos ng Panginoon na obvious na ito yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Pero dahil nagpapatuloy tayo sa kasalanan, dahil hindi natin matalikuran yung mga bagay na gusto ng Panginoon na talikuran natin, we cannot see that God is already working in our lives. And gusto ko lang maintindihan ng bawat isa na kasi lagi ko naririnig na why do a loving God allow this terrible things to happen? And dito ko naunawaan na oo nga pala. Ang Diyos lagi siyang nandyan, ang Diyos lagi siyang handang magpatawad, ang Diyos lagi siyang kumikilos. Ang sabi nga doon, He is faithful. Ang Panginoon ay mananatiling tapat pa rin kahit hindi tayo tapat. Dahil siya ay Diyos at hindi siya pwedeng maging hindi tapat dahil lang hindi tayo tapat. God will continue to do His godly works kahit na nagkakasala tayo. Pero ano yung impact nun sa atin? We cannot see that God is already moving in our lives. We are depressed, we are anxious. Why? Because nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Ang sabi doon, bakit? Ano nga po ba yung pagiging unholy?
Ang sabi doon, unholiness is being kasi sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, we see God when we are separated from the world. So kapag hindi tayo separated from the world, that is the time that we cannot see God. Hindi natin siya makita. Bakit? Dahil patuloy tayo, yung mga desire natin laging connected pa rin sa mundo, mga makamundong bagay, mga bagay na hindi naman talaga dapat natin iniisip. Nandun yung focus natin. We struggle to work every day as if God wouldn't provide us without that work. I mean, hindi ko sinasabing huwag tayong magtrabaho, pero grabe, ang Diyos kaya niya mag-provide sa iba't ibang mga pamamaraan. But we are hustling, ginagawa natin gabi, ang araw-araw at ang gabi, para lang kumita tayo ng malaking pera. And worst, we don't go to church every Sunday just because may trabaho tayo. Amen. And sabi doon sa Psalms 24, 3-4, isa po to sa mga verse na binigay sa atin, only those who have clean hands and pure heart, who do not worship idols and never lies, will see God. Yun lamang po may mga malinis na puso, mga kamay, at hindi, and those who do not worship idols, yung walang ibang kinikilalang Diyos sa buhay nila, kundi ang Diyos lamang. Amen. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 7, undefiled body and spirit, working towards complete holiness because we fear God. Ang sabi po doon, undefiled means being in a sinful condition. If our body and our spirit is undefiled or being in a sinful condition, that means we are unholy. Amen. Even yung pagkain natin ng labis-labis, pag-suspend ng time ng madami or labis na pag-suspend ng time sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, at kung ano-ano pa mga bagay sa mga games, those things makes us unholy. Because why? Dahil yung katawan natin hindi na nakakarinig ng salita galing sa Panginoon. It snatches our time, our focus unto God. And pag wala na yung focus natin sa Panginoon, the tendency is to sin. The tendency is to always fall short. The tendency is always to fall into that sin again. Dahil hindi mo na marinig ang Panginoon, dahil hindi mo na siya makita. Tapos, minsan sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ang labo mo naman. Sabi mo, ibibigay mo sa akin. Sabi mo, pagagalingin mo. Ang sabi mo, Panginoon, magpo-provide ka, pero hindi ka nag-provide. But we do not see really what God is doing in our lives because we are clouded, because we are unholy. I don't know if nai-explain ko po sa inyo ng maayos, pero nawa po ang Diyos ang mangusap sa atin. And babalik po ako dun sa una nating tanong kanina. Meron tayong mga FAQs bilang Kristiyano. Frequently asked questions bilang Kristiyano. Why would a loving God allow such terrible things to happen to His children? Alam niyo po, if you would read further sa 2 Corinthians chapter 7, meron po kayo doon mababasa na kinakausap ni Pablo yung mga taga Macedonia. Amen. At ang sabi niya doon, gusto ko actually basahin. Sige po, allow me to read this to you. Ayan, sabi niya dito na I am not sorry that I sent that severe letter to you, though I was sorry at first. For I know it was painful to you for a little while. Now I am glad I sent it, not because it hurt you, but because that pain caused you to repent and change your ways. It was the kind of sorrow God wants His people to have. So you were not harmed by us in any way. For the kind of sorrow God wants us to experience lead us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito kaninang umaga, naiiyak ako sa Panginoon kasi it's almost like it's God talking to me. Parang sinasabi sa akin ng Panginoon na I am glad I sent that pain to you. Not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your ways. Marami pong mga bagay na inalaw ang Panginoon sa buhay natin na hindi natin nakalaing mangyayari sa atin yun dahil Kristiyano tayo. Amen?
Pero inalaw yun ng Panginoon for us to change our perspective, our ways, for us to repent. Makita natin ang kasalanan ay walang ibang gagawin sa buhay natin kundi wasakin tayo. Kundi pagnakawan tayo ng kaligayahan natin. Amen. And being unholy. Yung pagbababad natin sa kasalanan. Amen. Yun yung mga bagay na nagkukos sa atin ng pain. God allowed the pain for us to repent and for us to change our ways and for us to be more holy. Amen. Bakit inaalaw ng isang mapagmahal na Diyos yung mga problema na minsan nagkukos sa atin para, sige, wala namang ginagawa si Lord, magkasala na lang ako. Wala namang ginagawa si Lord sa buhay ko, patuloy ko lang tong kasalanan na to, siguro hindi talaga totoo ang Diyos. Amen. And this reminds me that even the pain makes us holy. Even that pain, even that very tragic situation that happened in your life, even yung mga maliliit na problema na nagkukos sa atin ng sakit, ng pain sa puso natin, ng emotional damages sa atin, even those, God can use them for you to become holy. For you to be separated into the world, for you to be separated into sin, for you to hate sin, and for you to love God, what love God's. Amen. Very sa akin po, I don't know about you, but I pray that kung paano nag-impact sa akin tong devotion na to, I pray that it would have the same impact for you today. Amen. Yun lamang po. Gusto ko pong samahan niyo po ako sa pananalangin sa umagang ito. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkilos mo. Salamat Panginoon sa oras na ito na binibigay mo sa amin. Thank you for this 21-day prayer and fasting, oh God. Thank you for your word, Panginoon. Thank you that in the first month of the year, Lord God, you're giving us this time to be separated into the world and just know you more, know you deeper, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, dalangin ko, Diyos, even to those who are experiencing pain right now, even to those people who are sick right now, Panginoon, hayaan mo, Diyos, that these things, Lord God, would turn around, Panginoon, and make us even more holy. That would cause us to change our ways, Lord God, to stay away from sin, Panginoon, and stay holy, Panginoon. Oh God, we want to see you, oh God, in every situation. Help us, oh God. Tulungan mo kami, Panginoon, to see you, Lord God, in every situation. Hayaan mo, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan upang lumayo sa kasalanan. Lord God, bigyan mo kami ng kalakasan upang lagi kang unahin, lagi kang piliin, Panginoon. Lord, salamat. Thank you for your word today, Panginoon. Thank you for your holiness, Panginoon. Thank you for the pain. Thank you for the things that you are allowing into our lives. Lord, we pray for the events, Lord God, we have for this whole year, Panginoon, for DVBS, Panginoon, for our Bible studies. Lord God, dalangin ko mag-open ka, Panginoon, ng mga bahay, ng mga tahanan, Panginoon, kung saan, Lord God, mag-aaral kami ng iyong salita, O Diyos. Even for the kids, magdako ka, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, sa church, Panginoon. Give us the materials, Panginoon, to cater these kids, oh God. Give us the spaces to cater them, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri. Ingatan mo ang bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon. Purihin ka, lawalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube and search for JTG Cainta Church. Have a great day. Stay blessed.